Hello guys! Happy weekend! So yun, very special tong araw na to kaya naisipan ko siyang i-video. So today is August 16, Saturday at meron tayong special na lakad. Ayan, so itong lakad na to at itong yung gagawin ko ngayon is matagal ko na talaga siyang gusto. It's been years. Hindi ko na matandaan kung ilang taon ko na talagang pinag-isipang gawin to. Pero finally, ito na nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin siya. I-share ko sa inyo for today. So, yun. Ito yung ating outfit for today. Black na black time for today's video. Ayan. So, ganito lang ang ating tsura. No makeup, just sunscreen, and the lipstick. Yan. Ayan. So, I'm so excited and samahan niyo ako for today. Let's do this with my tiny people. Let's do this. Ayan, hello guys! So finally, ayan, on the way na tayo dito sa Rad's Tattoo Shop. Sorry, hindi ko kabisado yung name ko, Rad's or Radsa. Basta lalagay ko na lang dito yung Facebook page nila, yung FB page nila. Ayan, so sobrang excited ako to finally get my first and probably last tattoo. Kasi hindi ko naman talaga gustong madami. So gusto ko lang ng sakto lang, minimalist, para lang mapagbigyan yung talagang gusto ko. So just to share kasi, since 2018 pa lang, gusto ko na talaga magpatato. Hindi lang ako sure sa placement and hindi ako sure sa design. Pero finally ngayon, sure na ako sa design. So samahan nyo kami, we're on our way. Ayan, so nakarating na nga tayo at dito nga yan sa may Rasta Tattoo Shop, dito sa may Victory Town Center sa may San Jose del Monte, Bulacan. So nung una nga, dito kami nakapasok sa may mismong Victory Town Center ata to, sa may loob. So dito yung may mga stall, may mga tindahan. Napuntahan nga namin dito yung maliit na shop nila, hindi pala ito yon. So yung mismong shop nila kung saan may mga tattoo session is dun sa may tapat no mismong Victory Town Center. So, finally, nakarating na nga tayo dito. Ayan. So, nung pagdating nga namin dito, may mga nakasalang pa. So, nagantay pa kami ng mga almost 1 hour pa bago tayo sumalang. So, after 1 hour, ayan na nga, in-approach na nga tayo ni ating tattoo artist para i-edit yung ating ipapalagay dun sa may ating wrist. And sobrang tuwang-tuwa nga pala kami dito kasi sobrang high-tech na pala talaga magpatattoo ngayon. Though first time ko lang naman to, so sabi nga kasi ni Kuya dati, sobrang hirap daw kasi mano-mano nilang ginagawa. So, maganda na meron na sila mga ganitong applications na ginagamit para mas madali yung pag-edit at para makita mo rin yung kakalabasan kapag nailagay na siya sa atin. So, sobrang professional nga nila dito, as in parang it only took 30 minutes para i-edit yung original na pinakita kong picture at mas napaganda naman talaga. So, ito ipapakita ko sa inyo yung original na kinuha ko as an inspiration dito sa tattoo na gusto kong ipagawa. So, ito nga pala yung peg ko na pinakita natin dun sa may tattoo artist. So, kung mapapansin nyo, yung dalawang bata doon is, yung isa is nasa likod, parang ganon. So, inedit niya talaga, yung pag-edit niya is to make sure na para silang magkatabi lang, hindi nasa likod yung isa. Kaya sobrang tuwang-tuwa talaga ako. So, ito nga yun, ayan, naka-ready na tayong sumalang. So, syempre, importante na bago tayo magpagawa ng mga ganito is nagre-research muna tayo on what to expect, anong pwede natin gawin after, para naman sigurado tayo, diba? Ayun. So, ni-research ko nga na for pain, masakit daw sabi nila, pero kasi dahil siguro nanganak na tayo, wala na siguro masasakit pa sa panganganak. And at the same time, nakapagpa-microblade na rin naman tayo ng kilay. So, na-research ko din na parang almost same lang din naman. So, yan. Ayun, so sobrang nakakatuwa nga tong place nila kasi maayos, ayan, meron pang TV, so habang, diba, nakakaramdam tayo ng sakit, pwede tayo mag-chillax, ayan. Pero hindi obvious, medyo kinakabahan na talaga ako niyan. Kaya kaysa mag-reklamo, ilalabas ko na lang sa mga customer ko. So, ayun nga, dahil nakapag-prepare tayo and as expected, hindi naman talaga siya ganun kasakit. Siguro kung 10 yung pinakamasakit, mga nasa
4 or 5 lang yung pain, ganon. Parang ganon lang. So in fairness, sobrang bilis lang pala talaga ng process ng ganito. Lalo na kapag maliit lang siguro yung ipalalagay mo. Kagaya nito, parang 1.5 inches lang siya. So wala pang 1 hour, tapos na. So, ayan na nga siya. Finally, nasa final touches na. And after nung cream na nilagay, we're done. So, ipapakita ko muna kung ano yung pinalagay natin na din i-explain ko yung meaning behind it. So, ito siya. Ayan. So, naka-wrap pa siya. So, usually, after pala magpatato, niya-wrap niya na ng ganyan. Ayan siya. So, ito yung placement niya sa may side wrist. And then, ito yung kanyang, ayan, yung sa malapitan and then sa malayuan. Ganyan siya. Ayan. Tatanggalin na natin yung wrap na yan. So, bakit ko siya napili dito sa may side wrist? Iniisip ko kung dito, pero parang feeling ko hindi ako komportable. Dito rin hindi komportable. So, dito na lang siya sa gilid. Same time, parang kita pa rin naman siya. Tapos, ayan siya. So, kung makikita natin, yung design ko is Motherhood Infinity. So, Motherhood Infinity po yung napili kong design. Very small. It's just 1.5 inches. Kung designs na talagang pinagpilian, na kinonsider bago ako nag-decide dito sa ganitong design. So, actually talaga yung una talagang pumapasok sa puso ko is motherhood. So, yun yung gusto kong ilagay dyan for my first. And I'm not saying last, pero my first tattoo. So, iniisip ko na gusto ko na motherhood na yung ilagay. Pero syempre, hindi naman ako pwede maglagay lang ng kung ano-ano. So, I want something symbolic. Alam mo yun, yung, kasi something na ano yan permanent. So, hindi mo siya agad-agad matatanggal. So, dapat talagang gusto mo yan, may meaning yan. I'm not saying na lahat ng tattoo kailangan may meaning, pero I think mas okay yung may meaning. I think most of the time, meron naman talagang meaning yun. So, yun. Napili ko is Infinity, motherhood muna. Kasi syempre, I have two girls, two lovely, beautiful girls na sila talaga yung gusto ko. So, ayan. So, ganyan siya. Ayan. So, pina-adjust ko pa ng konti kasi yung design, original na design niya. Ayan. So, ipipin ko na lang dito yung original na design niya. Ayan. So, in-adjust pa siya nung tattoo artist to make sure na para silang magkatabi, hindi yung nasa likod yung isa. So, yun. Sobrang happy ako sa kinalabasan niya. So, iniisip ko nung una manipis lang ba, pero nakailang revision kasi parang hindi siya okay. So, kailangan kapalan na lang yung shade, ganyan. Pero at the same time, small pa rin naman. So, yun. Of course, when we say infinity, di ba parang it's limit, what do you call that? It's endless. Ganon. So, syempre, pagiging mother is very, endless. Walang katapusan ng pagiging isang ina. So, yun yung na-feel ko that time na naghahanap ako ng design. I want my first to be motherhood at the same time, you know, kung ano ako as a mother. Dapat ang pagmamahal na isang nanay, walang katapusan yan. So, it's an endless love, endless care, endless protection bilang isang magulang, bilang isang nanay. So, yun. Kasi may nagtatanong sa akin nung pinakita ko yung design sa mga sisters ko, sa other friends, kakilala ko. So, tinanong nila ako bakit hindi daw apat. Bakit wala raw yung husband ko. So, again, itong symbol na to is motherhood. So, I don't think kailangan kasama siya. Pero yun lang talaga yung nasa isip ko. Talagang, I want this. Kasi ito yung isang simbolo ng nagpabago ng aking life as a person. So, yun. Siyempre, ang laki ng pinagbago ng buhay mo when you become a mother. Totally changes everything. So, going back, I just realized that that's maybe the reason why hindi ako nag-push through way back in 2018 kasi hindi pa ganun yung mindset ko. Siguro, sarili lang yung nilagay ko dyan or everything about me. Diba? But ngayon kasi it's everything about them. Dun talaga, dun sa infinity motherhood na yun. Dun talaga yung puso ko. And I'm very, very happy na pinili ko yun. So, yun lang. Gusto ko lang i-share na kapag nagpalagay ka ng ganito, dapat yung something na talagang gusto mo. It's not just because it's trending. Diba? Kasi skin mo yan eh. Nandyan yan. It's a permanent mark. Might as well dapat hindi lang gusto mo, kundi mahal mo yung nandyan.
at hindi mo pagsisisihan. Kaya sobrang happy yung heart ko. Now, when it comes to my experience, sa 30 minutes lang yung ano namin. So, mabilis lang yung process niya. Sobrang dali lang. Hindi ko lang, siguro guys, sanay na kasi ako sa tattoos. I'm not sure if you can consider the microblading. Kita nyo naman yung microblading natin as tattoo. Pero I think they have the same. Kumbaga yung pain tolerance ko. Kasi ito sobrang sakit talaga. Masakit talaga to kasi dyan siya sa may buto. Nung nagko-microblade ako, naiyak ako all throughout while I'm doing that. And then that's for 2 sessions. So, nung tiyatoan ako kanina, hindi na siya ganun masyadong kapit. So, pain pa rin kasi something na needle pa rin naman yan, di ba? So, something na hindi usual yung feeling. So, may pain pa rin, pero hindi na siya ganun yung pain. It's because, yun nga, nakapagpa-microblade na kasi ako before. So yun, gusto ko na i-share and finally natanggal ko na to dun sa bucket list ko na gusto kong gawin. And I'm just happy that my husband are really supporting about this kasi hindi naman pwedeng ako lang yung may gusto, diba? Ang sasabi ko lang doon is sarap lang sa feeling na nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo at the same time nakakakuha ka ng support from the people you love the most. Diba? Kasi ang hirap gawin ng mga bagay na gusto mo tapos wala naman ikaw nakukuha ng support hanggang gusto mo lang, masakit sa puso, masakit sa isip. So, I'm just really happy with this decision and my kids are really happy about this too. They're really happy and they're really surprised. Yung experience ko, ba't ako pumunta sa ganitong decision and highly recommended sila. Sobrang highly recommended. Though nag-antay ako kasi may mga tao pa na nakasalang, hindi nyo pala kailangan mapabook na appointment. You can just go there, walk in. I think their shop is open from 10 a.m. Hindi ko lang alam kung hanggang saan, kung hanggang anong oras, pero I think 7. Check nyo na lang sa page nila. So, ang galing lang nila. Sobrang professional nilang gumawa, yung ambience, and then malinis, alam mo yun yung pinaka-importante. And makikita mo talaga na they're really professional in this field. Kaya, sobrang happy din ako. Yun pa yung isang kailangan nyo siguro i-consider, just in case gusto nyo rin magpagawa, is to make sure na yung papagawa nyo, yung background check nyo muna syempre yung mga gawa nila, yung mga ganyan, para hindi kayo magsisi. Diba? Kasi mahirap magpa-cover up. In terms of aftercare naman nito, tanggalin lang natin and then wawash lang natin siya. So yun lang naman yung bili nila and then they gave me a cream that I can apply pero after 4 days ko pa siya pwedeng i-apply. So this is it and I'm really happy about the outcome. So meron siyang highlight. Diba? Hindi lang siya plain black. Yun yung gusto ko sa kanya. So meron silang explanation dyan kung bakit siya merong white. Nilagyan niya ng white is parang habang tumatagal daw kasi lumalapad yan. So at least pag lumapad siya, makikita mo pa rin yung pinaka-outline niya. Kasi meron siyang white. So, yun. Diba? So, yung initial na design nyo, for sure, marami pang revisions yan when you go there. Pero mahalaga doon is, kaya nilang i-execute yung mga nasa isip mo, yung mga na-imagine mo na mga design, kaya nilang i-execute. Yun ang isa sa mga mahalaga. So, yun lang. Thank you so much for watching. Pakhaba na ng video na to. But yun, thank you so much for watching it.